Sa pabago-bagong mundo ng mga cryptocurrency, ang konsepto ng Decentralized Exchange o DEX ay talagang namumukod-tangi. Ang DEX ay isang platform kung saan pwede kang direktang makipagpalitan ng cryptocurrency nang hindi na kailangan ng tagapamagitan. Hindi tulad ng mga ordinaryong exchange na umaasa sa isang central na server at control, ang DEX ay gumagana sa isang network ng mga computer. Kaya naman, sigurado kang ikaw ang may control sa iyong pera. Dahil walang central na namamahala o humahawak ng pera, mas panatag ang mga user dahil alam nilang mas ligtas ang kanilang mga ari-arian sa mga hack at maling paggamit. Bukod pa diyan, ang mga DEX platform ay gawa sa blockchain technology. Ito ay sadyang bukas sa lahat at hindi basta-basta mababago. Ibig sabihin, lahat ng transaksyon ay nakatala sa isang pampublikong listahan na pwedeng makita ng kahit sino, pero hindi ito pwedeng baguhin o burahin. Habang mas pinag-aaralan natin ang mundo ng DEX, titingnan natin kung paano gumagana ang mga exchange na ito at bakit sila nagiging sikat sa mga mahihilig sa crypto. Ang paggana ng isang DEX ay talagang iba kumpara sa mga ordinaryong exchange. Sa pinakasentro nito, pinapadali ng DEX ang direktang palitan o peer-to-peer na trades gamit ang mga smart contract. Ang smart contract ay parang kasunduan na automatikong natutupad dahil ang mga patakaran nito ay nakasulat mismo sa computer code. Kapag may user na nagsimula ng trade, break time 25th, automatikong pinoproseso ng smart contract ang transaksyon nang walang taong nakikialam. Isang mahalagang paraan para gumana ang DEX ay ang paggamit ng mga liquidity pool. Ang mga pool na ito ay koleksyon ng pera na inilalagay ng mga user sa smart contract para magkaroon ng SAP na pondo para sa palitan. Isa pang mahalagang bahagi ng mga DEX platform ay ang Automated Market Maker (AM) model. Dahil walang tagapamagitan, binibigyan ng DEX ang mga user ng mas malaking control at kalayaan sa pag-trade. Ang pagkakaiba ng DEX at ng mga centralized exchange ay pangunahin sa kanilang istruktura at kung sino ang may control. Ang mga centralized exchange o CEX ay pinamamahalaan ng isang central na grupo. Sila ang nangangasiwa sa mga operasyon, humahawak ng pera ng user at nagpapadali ng mga trade, parang bangko. Ang ganitong sistema ay madaling gamitin at madalas may kasamang dagdag na serbisyo tulad ng customer support at pagpapalit ng ordinaryong pera. Sa kabilang banda, ang DEX ay gumagana ng walang sentral na namamahala. Umaasa ito sa blockchain technology para maisagawa ang mga trade. Ibig sabihin, ang mga user ang may buong kontrol sa kanilang pera at hindi nila kailangang magtiwala sa iba para sa kanilang mga ari-arian. Isa sa mga pangunahing bentahin ng DEX kumpara sa CX ay ang privacy. Hindi kailangan ng DEX na gumawa ng account o magbigay ng personal na impormasyon ang mga user, kaya nananatili silang anonymous o hindi kilala. Pero kahit maraming benepisyo, may mga hamon din ang DEX. Halimbawa, limitado lang ang suporta nito para sa ordinaryong pera at minsan, mas mababa ang liquidity o pondo nito kumpara sa malalaking centralized exchange. Ang paggamit ng DEX ay may maraming benepisyo na gusto ng mga crypto trader na naghahanap ng sariling pamamahala at seguridad. Isang malaking benepisyo ay ang mas mataas na privacy dahil hindi mo kailangang magrehistro o magbigay ng personal na impormasyon. Dagdag pa rito, kilala ang mga DEX platform sa kanilang seguridad dahil hawak ng mga user ang control sa kanilang pera at mga private key o sikretong code para sa pera nila. Mas maliit ang panganib na ma-hack o mawalan dahil sa pagpalya ng exchange. Isa pang benepisyo ay ang pagiging bukas sa lahat o transparency na dala ng blockchain technology. Bawat transaksyon ay nakatala sa blockchain, kaya bukas at pwedeng i-check ng lahat ang kasaysayan ng mga transaksyon. Lahat ng benepisyong ito ang dahilan kung bakit magandang opsyon ang DEX para sa mga taong inuuna ang control, privacy at seguridad sa kanilang mga transaksyon sa crypto. Kahit maraming magandang dulot ang DEX, mayroon ding mga panganib at hamon sa paggamit nito. Isa sa mga pangunahing panganib ay ang pagiging komplikado ng platform. Para sa mga bago pa lang sa cryptocurrency trading, yung mga technical na aspeto sa paggamit ng DEX, tulad ng pamamahala ng mga private key at pagintindi sa mga smart contract ay maaaring nakakalito o mahirap. Isa pang panganib ay ang problema sa liquidity o sapat na pondo.
Kahit na ang mga DEX platform ay ginawa para mapadali ang mga trade ng walang tagapamagitan, pwede silang magkaroon ng mababang liquidity, lalo na para sa mga hindi gaanong sikat na cryptocurrency. Maari itong magdulot ng mas malaking pagbabago sa presyo at slippage o pagkakaiba sa inaasahang presyo habang nagte-trade. Ito ay maaring hindi magustuhan ng ibang user. Dagdag pa, ang kawalan ng customer support sa mga DEX platform ay malaking problema para sa mga user na nakakaranas ng issue o nangangailangan ng tulong. Hindi tulad ng mga centralized exchange na may serbisyong suporta, ang mga DEX user ay kailangang umasa sa mga forum ng komunidad at iba pang resources para masolusyonan ang kanilang mga problema. Mahalagang maintindihan ang mga hamon na ito para sa mga nag-iisip gumamit ng DEX para sa kanilang pagti-trade. Halimbawa, may isang crypto enthusiast na si Mia. Nagpasya siyang gumamit ng DEX para ipagpalit ang kanyang Ethereum sa isang bagong token. Nagsimula si Mia sa pagkonekta ng kanyang digital wallet sa DEX platform. Natuwa siya dahil hindi niya kailangang gumawa ng account o magbigay ng personal na impormasyon, kaya nanatili siyang anonymous. Pagkakonekta, tiningnan ni Mia ang mga available na trading pair at pinili ang token na gusto niyang makuha. Sinuri niya ang mga liquidity pool at sinigurado na may sapat na pondo para sa kanyang trade. Matapos niyang masigurado na maayos ang lahat, gap dues, sinimula na niya ang trade at walang naging aberya sa pagproseso ng smart contract sa kanyang transaksyon. Sa pagtatapos ng kanyang pagtitrade, kontento si Mia sa kanyang karanasan. Matagumpay niyang nagamit ang DEX at natapos ang kanyang trade nang walang ibang taong nakialam. Ang seguridad ay napakahalaga para sa mga gumagamit ng DEX. Ang pagintindi sa mga patakaran sa seguridad ay makapagbigay ng kapanatagan ng loob. Ginagamit ng mga DEX platform ang blockchain technology para gawing ligtas ang mga transaksyon. Sinisigurado nito na bawat transaksyon ay naka-encrypt at nakatala sa blockchain. Isang mahalagang feature para sa seguridad ay ang paggamit ng mga private key. Ito ay mga special na code na nagbibigay daan sa mga user na ma-access at pamahalaan ang kanilang cryptocurrency. Sa DEX, ang mga user ang responsable sa kanilang mga key. Nagbibigay ito ng mas mataas na seguridad pero nangangailangan din ng maingat na pangangalaga. Maraming DEX platform ang may dagdag na mga paraan para sa seguridad tulad ng mga multi-signature wallet. Dito, kailangan ng pahintulot ng maraming tao bago matuloy ang isang transaksyon. Mayroon ding two-factor authentication para sa pag-access sa wallet. Ang mga parang ito ay nagdadagdag ng proteksyon para mapangalagaan ang pera ng user laban sa hindi autorisadong pag-access. Mukhang maganda ang hinaharap ng DEX dahil parami ang mga user na naghahanap ng mga solusyon na hindi sentralisado para sa kanilang pangangailangan sa pagte-trade. Habang umuunlad ang blockchain technology, magiging mas moderno ang mga DEX platform. Mag-aalok sila ng mas magagandang feature at karanasan para sa user. May mga bagong ideya tulad ng cross-chain trading. Pinapayagan nito ang pagpapalitan ng mga ari-arian sa iba't ibang blockchain network. Dagdag pa, habang nagiging maayos ang mga regulasyon, maaring mas marami ang gumamit ng DEX platform. Maari itong humantong sa mas malawakang pagtanggap sa DEX sa mga pangunahing sistema ng pananalapi. Makakatulong ito para mapag-ugnay ang tradisyonal na pananalapi at decentralized finance. Ang lumalaking interes sa DeFi ay mag-udyok ng karagdagang pag-unlad ng DEX. Lilikha ito ng isang ecosystem na mas magkakaugnay at matatag. Sa pangkalahatan, ang direksyon ng DEX ay patungo sa pagbago at paglago na may potensyal na baguhin kung paano natin tinitingnan ang pagte-trade at pamamahala ng ari-arian sa digital na panahon. Bilang konklusyon, ang mga Decentralized Exchange o DEX ay isang malaking pag-unlad sa mundo ng cryptocurrency trading. Nag-aalok ito sa mga user ng mas mataas na privacy, control at seguridad. Sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga tagapamagitan at paggamit ng blockchain technology, binibigyan ng mga DEX platform ang mga user ng kakayahang pamahalaan ang kanilang mga ari-arian na may mas malaking kalayaan. Pero kasama ng mga benepisyo ang mga hamon tulad ng pagiging komplikado nito sa technical na aspeto at posibleng problema sa liquidity.
Kailangang timbangin ng mabuti ng mga user ang mga bagay na ito at manatiling updated sa mga pinakabagong kaganapan sa mundo ng DEX para makagawa ng matalinong desisyon. Para sa mga bago sa DEX, mas mabuting magsimula muna sa maliit na halaga, pag-aralan ng platform at ugaliin ang maayos na pangangalaga sa seguridad. Ang pananatiling updated, pakikilahok sa mga diskusyon sa komunidad at pag-aaral mula sa mga may karanasan ng user ay makakapagbigay din ng mahahalagang kaalaman at makapagpagganda ng karanasan sa pagtitrade. Sa paggamit ng mga platform na ito, makakasali ang mga user sa isang makabago at masiglang merkado at makatulong sa mas malawakang pagtanggap ng cryptocurrency at blockchain technology. Tignan nyo ang kakaibang DEX ng cryptomulus.com. Samahan nyo kami sa aming community.